70 to 80% ng mga tao dito sa Pilipinas ang nagiging content creator or nagiging vlogger, no? Lalo na doon sa mga opportunity na pwede natin makuha, especially dito sa social media. At doon sa mga baguhan, hindi nila maiwasan na isipin or magtanong sila sa atin, no, na DJMA, baka naman pwede mo kaming bigyan ng idea kung ano yung platform na mas malaki ang kita, sa YouTube ba, sa Facebook ba, or sa TikTok. So guys, sa vlog na to, sasagutin po natin yan. But syempre guys, disclaimer. So personal opinion po, meaning baka may personal opinion kayo na na-experience nyo. So lahat po ng i-discuss natin sa vlog na to ay opinion natin. At syempre guys, meron tayong sariling breakdown kung ano yung pinagkaiba-iba ng mga platforms na babanggitin natin. So guys, hindi na po natin papatagalin to. So straight to the point, direct to the point na paliwanag. So kilala nyo naman si DJMA, no? So let's go. So alam naman natin guys, yung kinikita natin sa isang platform is nakadepende po yan doon sa platform, okay? Sa klase ng niche or content na meron ka, and of course, sa laki ng audience mo. But syempre guys, no, ang tinatanong po natin dito is yung pwede natin kitain. So that's why ito, nag-prepare ako ng realistic breakdown na i-discuss ko sa inyo doon sa tatlong platform, no? Sa YouTube, TikTok, and Facebook. So guys, number 1 is YouTube para sa akin, no? So dito sa YouTube, pwede tayong kumita ng malaki talaga. Dahil dito sa YouTube guys, yung ads revenue, isa po ito sa may pinakamataas. Okay, and at the same time guys, yung mga long form videos na ginagawa po natin is nakaka-apekto po yan doon sa mga ads revenue na nakukuha ng ating channel. Sa mga di nakakaalam guys, nakadepende po talaga sa niche na meron kayo, sa CPM na meron kayo, sa revenue per meal, or RPM na meron yung mga videos nyo. So yun po yung mga bagay na nakaka-apekto sa sinasahod natin dito sa YouTube. And dito kasi sa YouTube guys, may ads revenue, and at the same time, may membership, may super chat, and of course, brand deals. But alam naman natin guys na every platform is meron po yung tinatawag na platform cut percentage, which is sa YouTube guys, around 30% kung susumahin po natin lahat yung nakukuha ng platform na to. Okay? So, ayun guys. And ang problema lang dito guys, sa YouTube, mas mabagal lumaki yung community or subscribers. Kaya mapapansin nyo guys, may mga content creators or may mga vloggers na galing sa Facebook or galing sa TikTok, ang sinusubukan din nila na gumawa ng YouTube channels. But mapapansin nyo, hindi ganun kabilis mag-grow yung mga subscribers nila. Okay? Hindi katulad sa kabilang platforms, doon sa platform nila, no, like sa Facebook or sa TikTok. Pero ang maganda naman dito guys sa YouTube is pang long term po talaga. So long term and stable. So once na, let's just say yung channel mo talaga namang stable na-organize mo yung mga videos mo, nakapag-invest ka na ng videos, naka-build up ka na ng audience, talagang pang matagalan po talaga ang YouTube. Lalo na kung wala kang nilalabag na rules dito or hindi magkaka-violation yung channel mo. Okay? At ito pala guys yung mga contents or niches na patok ngayong year 2026 na pwedeng magbigay sa inyo ng malaking revenue dito sa YouTube. Okay? So una, tutorials. Hindi po nawawala yan. Okay? So, personal vlogs, lalo na kung ikaw ay sikat dito sa Pilipinas. So, syempre alam naman natin na advantage po kung kilala kayo dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. So, automatically guys, magkakaroon po talaga kayo ng audience kahit nagsisimula pa lang kayo dito sa YouTube. Okay? So, pwede rin po yung podcast, yung mga mahabang klase ng contents. So, alam naman natin guys na pag podcast, mostly mga oras po yan, 1 oras, 2 oras, no, reviews, and education. So, lagi kong nababanggit sa inyo guys na paggagawa kayo or nagbabala kayo na kumita ng malaki dito sa social media at hindi naman kayo sikat or nagsisimula pa lang talaga kayo is mag-focus kayo doon sa mga contents na more on education. Okay, yung nagtuturo kayo. Kung meron kayong skills sa ganitong bagay na pwede nyong ituro or pwede nyong i-share sa mga magiging viewers nyo, I suggest doon kayo mag-focus. Kasi guys, malaki ang CPM or yung cost per meal, malaki ang binabayad ng mga advertiser sa ganitong klase ng contents. Okay? So, kung ang goal nyo guys ay seryosong income talaga or yung malakiang income, no, is YouTube talaga. Ang masasabi ko na hihigit dun sa 2 platforms pa. No, so mas higit siya pagdating sa kita, no, doon sa Facebook and TikTok. Pero katulad nung sinabi ko sa inyo guys, disclaimer, alam ko may sarili kayong experience. But ito guys yung realistic breakdown natin kung pagkukumpara-kumpara natin yung tatlo. Okay, so yun. Next naman natin guys, so dumako naman tayo sa Facebook. So pagdating naman sa Facebook guys, okay na okay kung mag-viral ka. Okay, and at the same time guys, alam naman natin na sa Facebook, sobrang bilis makahakot ng views dito.
no? So lalo na pag nag-trending po talaga yung mga contents na ginagawa natin. Okay? So pwede ka rin kumita dito guys via in-stream ads. Sa mga di nakakalam, sa mga videos na ginagawa natin, may mga ads din po dito. At syempre kumikita din tayo ron. And of course guys, Reels bonuses. Di ba alam ko may mga task na po ngayon na ginagawa ngayon sa pag-upload ng mga videos. At doon guys, pwede kayo makakuha ng mga bonus. Ayan, so depende po yan sa availability, sa monetization feature na available sa inyong mga Facebook accounts. And of course guys, hindi papahuli yung stars. Yan, sa mga mahilig mag-live guys, sobrang laking tulong din po ito para sa mga live streamers sa Meta or Facebook. Okay, pagdating sa revenue. Okay? Bilang isang bagong content creator sa YouTube, alam ko na nangangarap din kayo na umangat at magkaroon ng chance na mas makilala pa dito sa social media. That's why nilagay ng YouTube ang promotions featured sa ating channel. Ito ay nakakatulong para mas lumawak ang reach ng channel mo at chance na magkaroon ng bagong subscribers or viewers. Kung kailangan nyo ng proper guidance about promotions, advice o recommendations para sa pagangat ng channels nyo, you can leave a message sa aking email or FB account. Sa mga bagong YouTubers dyan, nakaka-start pa lang this year 2026. Ang taon na ito ay para sa inyo. Claim it. Good luck and God bless. And guys, pagdating sa Facebook, kung mapapansin nyo, sobrang lakas niya makahatak ng viewers, lalo na sa Philippines audience or PH audience. Okay, so sobrang dami po talagang users ng Meta or Facebook na galing sa Pilipinas. So that's why sobrang bilis lang din po talaga na mag-trending kung talagang valuable, quality po talaga yung mga contents or reels na ina-upload nyo sa Facebook. Okay? Dito pala guys, no, mas madali mag-viral dito talaga. Mas madali mag-viral sa Facebook. So, real talk yan. Pero, mas mababa ang kita per views. Kasi guys, meron ako nakita these past few months na nag-post siya about sa kanyang Facebook Reels na nadismaya siya kasi may mga reels siya na umaabot ng 3 million views to 5 million views. Pero pagdating doon sa revenue guys, umabot lang po ng $15 to $30 yung kinita niya. So, yun lang yung range nung kita niya. Biruin nyo, 3 million to 5 million views yung nakuha niya pero yung range nung kita is nandun lang. So, $15 to $30. So, that's why nakakalungkot lang din po talaga. Lalo na kung umaasa kayo na malaki yung kikitain nyo sa ganong views nyo sa Facebook. Pero katulad yan ng sinabi ko sa inyo guys, pagdating naman sa revenue sa Facebook is mas maliit po kung ikukumpara nyo sa YouTube. Okay? Ang maganda lang guys sa Facebook ay ito. So, para dagdag kaalaman na din po sa inyo is short videos, okay? And of course, yung mass appeal kung paano ba kayo mag-attract ng mga viewers. That's why sinasabi ko sa mga content creators na kung ano yung advantage na meron ka, mapalalaki or mapababae, gamitin nyo. Basta wag kayo lalagpas doon sa limit kasi every platform may mga community guidelines yan. So, alam nyo naman yung strengths and weaknesses nyo as a content creator. So, gamitin nyo para makahakot kayo ng viewers. And of course, guys, consistent posting. So, sa kahit anong platform naman, guys, kailangan naman ng consistent tayo. So, hindi lang naman dito sa Facebook. Okay? So, dumako na po tayo sa TikTok. Ito, pinakamabilis lumaki ang followers. Kung mapapansin nyo guys, yung mga nagti-TikTok ngayon, minsan nagtataka kayo na bakit sobrang laki ng followers nila. Like, umaabot agad ng 100k followers, million followers. Okay? Pero, reality, pinakamababang direct pay. Okay? And of course, guys, Creator Fund, creativity program, maliit lang unless sobrang laki ng views. Pero guys, dito sa Pilipinas, no, ito based lang sa experience ko, no, never pa ako kumita doon sa mga views na nakukuha ng mga videos ko. Okay? So, hindi ko lang sure sa ibang bansa kasi may mga nagsasabi na sa ibang bansa po daw, binabayaran ng creator sa views nila. Pero pagdating sa Pilipinas, guys, ang alam ko wala pa. So, wala pang bayad sa ganon. Okay? So, ang maganda lang dito guys sa TikTok is yung mga brand deals. Ayan, yung mga brand collaborations. Kung mahilig kayo mag-promote ng products or let's just say affiliate kayo ng TikTok, no? So, mabilis kayo pwede makahanap or mabilis kayo pwede ma-discover ng mga company na kailangan ng let's just say nagpo-promote ng product, no? So, madaming content creators ang kumikita na malaki dito sa TikTok ngayon sa tinatawag natin na brand deals or brand collaboration. Lalo na kung sobrang
lakas nung ano nila, sorry guys, kung sobrang lakas nila maka-attract ng viewers, lalo na kung nagbebenta sila ng products, nagpo-promote sila ng mga services or produkto kasi sa kanilang mga videos. So that's why, yun guys, nakaka-apekto yun para kumita din kayo ng malaki dito sa TikTok. So guys, yung affiliate links, katulad nung sinasabi ko sa inyo guys, ako kumikita na din po ako sa commission dito sa TikTok. So nagpo-promote ako ng product every time na may bumibili doon sa yellow basket natin or doon sa mga videos natin, nagkakaroon ako ng commission. Depende po doon sa product na pinopromote natin. Kasi guys, dito sa TikTok, nakadepende po yan doon sa base price and of course doon sa percentage commission na matatanggap nyo every time na makakabenta kayo. Okay? And guys, yung live gifts, ayan, naka-experience na din po ako kumita dito. So, tuwing magla-live po kayo at kung eligible na po kayo, pwede po kayong bigyan ng gifts ng mga viewers nyo kung magustuhan po nila yung ginagawa nyo sa live or kung na-entertain po sila sa inyo. Okay? So yung TikTok guys, masasabi ko na pang exposure talaga, lalo na kung gusto nyo agad makilala or kung gusto nyo po talaga agad sumikat. Okay? At hindi agad, ano to guys para sa akin na yung TikTok hindi siya pang ads income talaga. So kung ang target nyo po talaga let's just say makilala kayo agad, magkaroon ng madaming brand collaboration, brand deals. So yung TikTok guys, para po sa inyo ito. Okay? So ang maganda lang dito guys sa TikTok, mas mabilis kayo pwede mag-trend. Okay, and at the same time, kung talagang gusto mo ng mga collaboration, so talagang hobby mo mag-promote ng product, so guys, ang TikTok, para po yan sa inyo. Kasi guys, sa TikTok naman sobrang dami din na opportunity, lalo na dun sa mga tao na kahit nasa bahay lang, kumikita sila sa pagbebenta ng products, no? Sa pagla-live, and of course doon sa subscription. Kasi guys, pwede kayo mag-avail ng subscription sa mga eligible creators para mas mapanood nyo yung mga videos nila. No, lalo na for subscribers only. Okay. So, ito na yung summary natin guys. Ito na yung buod. Ayan, kung gusto nyo kumita ng malaki, mag-focus kayo sa YouTube. No, kung gusto nyo ng passive income, kung gusto nyo po ng stable income, so YouTube ang pagpukusan nyo. Okay? Pagdating naman guys sa pinakamabilis sumikat, kung gusto nyo talagang sumikat agad-agad, as in, ma-discover kayo, mag-focus kayo sa TikTok. And pagdating naman guys sa Facebook or Meta, middle ground siya. So pag sinabing middle ground, nasa gitna po siya. Okay, nasa gitna siya nung dalawa. So kung gusto nyo ng neutral, gusto nyo mabilis sumikat, gusto nyo kumita ng okay-okay naman, so mag-focus kayo sa Facebook or Meta. And katulad nung sinabi ko guys, disclaimer baka kasi may mag-comment agad na DJ, hindi naman totoo yung sinabi mo. Base experience ko, mas malaki yung kinikita ko sa Facebook kaysa sa YouTube. So katulad nga ng sinabi natin kanina guys, nakadepende po talaga yun sa platform, sa content na meron tayo, sa laki ng audience natin. Pero yung sa akin kasi guys, realistic breakdown ko siya based sa experience ko as a content creator. So that's why para sa akin, yung YouTube po talaga, kung gusto nyo ng malaki ang kitaan, stable income, passive income, so YouTube. Kung gusto nyo naman po ng mga brand collaboration or sumikat kayo agad, so pwede kayo mag-focus sa TikTok. And kung gusto nyo naman guys ng neutral ground, like gusto nyo medyo kumita ng okay-okay, gusto nyo mag-trending agad, so pwede naman kayo sa Facebook. So guys, hindi ko alam kung napahaba yung vlog natin for today. Katulad nung sinabi ko kanina, napipilitin kong mas maiksi. Pero sorry no kung medyo napahaba. And hopefully nag-enjoy po kayo sa diniscuss natin ngayong araw na to. And kung sa tingin nyo guys, marami po kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, mega love shoutout po sa mga solid viewers natin na nag-aabang ng vlogs natin daily. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo. Every end of our video, pineplex po natin yung mga channels nila para kahit papano magkaroon po sila ng exposure sa ating channel. At guys, bukod dyan, no, pinopost din po natin sila once a month sa ating community para mas makilala po sila ng ating subscribers and viewers. So guys, yung pa-member sa ating channel, $1 a month lang po yan or 59 pesos, 58 pesos, mga ganon, no? And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na video dito. And of course, DJMA YouTube Tips Playlist na for sure makakatulong sa mga baguhan na kagaya mo. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.